Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Miyerkules, August 5, 2026. Ako si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Signal number 2, nakataas sa ilang lalawigan ng Luzon dahil sa bagyong Maymay. Ilang lugar, binaha. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.2% nitong Hulyo. Pero consumers nagrereklamo pa rin sa singil sa kuryente. Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited. Paggamit ng alias sa mga resibo kaugnay sa confidential funds, kinwestiyon ng ilang senador sa impeachment trial. As of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Fake news sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, panlihis lang umano sa mga nagbubunyag sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa Malacanang. Sa palakasan, Alex Ayala, muling makakatambal si Venus Williams sa Canadian Open. At sa showbiz, Vice Ganda at Eric Santos sasalang sa Ultimate Chikahan sa inaabangang The Angeline Quinto Show. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Nananatili ang lakas ng Tropical Storm Maymay habang 6 na lugar sa Northern Luzon ang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyo ang maximum sustained winds na 75 km per hour at pagbugsong umaabot sa 90 kph. Huling namataan ang sentro nito 115 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Nasa signal number 2 ang gitna at timog na bahagi ng Ilocos Sur, hilaga at gitnang La Union, hilagang kanlurang Pangasinan, timog kanlurang Abra, Mountain Province at hilagang kanlurang Benguet. Habang nasa signal number 1 naman ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Gayon din ang Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Inaasahang kikilos pabalik silangan ng bagyo at posible maglandfall sa Ilocos Sur o La Union nitong hapon o ngayong gabi. Pagkatapos tatawirin nito ang Northern at Central Luzon hanggang Huwebes. Posibleng humina naman si Maymay bilang tropical depression umaga ng Huwebes at maging low pressure area pagsapit ng hapon o gabi. Samantala, nabagsakan ng malalaking bato ang ilang bahay sa Wawa sa Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal, kaninang hapon matapos ang malakas na pag-ulan. 2 pamilya ang naapektuhan ng nasabing pagguho ng mga bato kung saan may magkapatid na nasawi. Samantala, binuksan na ang Balbalan-Pinukpok Road section sa Barangay Taga, Pinukpok sa Kalinga, matapos malinis ng otoridad ang bahagi nito na naguhunan ng lupa matapos ang pag-ulan. Muling bumagal ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa ikatlong sunod na buwan. Pero lagpas pa rin ito sa target ng pamahalaan para sa buong taon. Tanong naman ng ilang consumer kung bumabagal ang inflation rate, bakit hindi naman ito ramdam sa kanilang bill sa kuryente? May balitang A to Z, si Naomi Almuhan. Bahagyang bumagal ang inflation rate o ang antas ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa 6.2% nitong Hulyo. Kumpara yan sa 6.4% noong Hunyo at 6.8% noong Mayo. Ang dahilan, ang bahagyang pagkalma sa presyo ng krudo kumpara noong kasagsagan ng US-Iran war. Gasolina na may 34.1% inflation rate.
diesel na may 38.6% inflation rate, at other passenger transport by road na may 5.3% inflation rate, particular dito ang pamasahe sa tricycle. Pero ang consumer na si Ruth nagrereklamo sa mataas pa ring mga gastusin lalo na sa singil sa ilaw. Parang hindi ko naman naramdam yun. Ganun pa rin eh. Siguro bumagal nga pero hindi mo mararamdaman na may pagbabago. Aminado ang Philippine Statistics Authority sa paglobo ng singil sa kuryente sa mga nagdaang taon. Mas tumaas siya itong ating July 2026. Average natin nationwide is 16.9%. And this is the highest since the 17.3% inflation recorded noong March 2023. Bukod pa aniya ito sa mataas ding presyo ng pagkain. Pero sabi ng Department of Economy, Planning and Development, ang mas mabagal na inflation ay epekto ng mga inisyatibo ng pamahalaan tulad ng fuel subsidy sa transport sector. Gayunpaman, ayon sa Malacanang, hindi magpapakampante ang Marcos government. Sa ngayon, nasa 5% ang average inflation ng Pilipinas sa unang 7 buwan ng taon. Lagpas sa target ng pamahalaan na 2 to 4% para sa taong 2026. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Ibinaba ng FIVOC sa magnitude 6.4 na lindol nang yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Miyerkules ng tanghali. Una itong iniulat bilang magnitude 7. Ayon sa pinakabagong bulletin, namataan ang sentro ng tectonic earthquake 29 kilometers sa timog kanluran ng Sarangani Town sa Davao Occidental. May lalim itong 13 kilometers at naramdaman ang intensity 5 sa Glan Sarangani. Intensity 4 naman sa Kiamba, Malungon at Alabel sa Sarangani, Tupi at Polomolok sa South Cotabato at General Santos City. Nagtala rin ng intensity 3 sa Maasim, Maitom at Malapatan sa Sarangani, gayon din sa Lake Cebu at Tampakan sa South Cotabato. Habang intensity 2 naman sa Coronadal City, Banga at Suralya. Ayon sa PVOX, hindi naman inaasahang magdudulot ng pinsala ang lindol. Kinuwestiyon ng mga senador ang COA auditor at testigong si Roderick Wamil kung legal ba ang paggamit ng mga alias sa mga resibo kaugnay sa confidential funds. Ayon sa ilang senator judge, dapat reviewin ang auditing guidelines ng COA lalo na sa pagsusuri sa mga alias. Humarap na rin ang panibagong testigo ng prosekusyon mula sa COA pero naantala ang pagbibigay ng kanyang testimonya. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. From 2014 to present, siya lang po yung Secretary of Education na may confidential fund. Bahagi yan ang testimonya ni Commission on Audit ICFAO Auditor Silene De Locampo sa impeachment court kaugnay pa rin sa akusasyong misuse of confidential funds. Si Vice President Sara Duterte lamang anya ang tanging Vice Presidente at naging kalihim ng Department of Education na may confidential funds ang tanggapan mula taong 2014. Kapareho ito ng testimonya ni COA Team Leader Roderick Wamil noong Lunes, August 3 na kalaunan ay pinabulaanan ng depensa. Naputol ang direct examination ng prosecution kay Del Ocampo matapos silingin ng Counsel for Prosecution na si Atty. Lorna Kapunan na ipakita at ipakumpara sa testigo ang ilang dokumento. Pero may ilang pagtutol ang depensa. These documents that they marked are incomplete. Hence, they will not truthfully reflect, Your Honor, what the document is. Bago ito, tinanong ng mga senator judge ang testigo na si COA Team Leader Roderick Wamil sa interjection kung ipinagbabawal ang paggamit ng mga alias o code names sa mga pumipirma sa acknowledgement receipts sa pagtanggap ng pera mula sa confidential funds. Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that. Pero hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Sa harap ito ng mga pangalang nakalagay sa ilang acknowledgement receipts gaya ng Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Patty Ting at Dilim at iba pa. Tanong tuloy ni Senate President Sherwin Gatchalian. Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts,
may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi? Wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document as submitted po. Tanong pa ni Senator Judge Panfilo Lacson, Wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. gate ng Senator Judge, bitin ang pag-audit ng COA kung hindi ito magsasagawa ng physical audit kahit marapat anyang mabago na ang regulasyon pagdating sa auditing. Sa Lunes, August 10, ipagpapatuloy ang impeachment trial. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kabila ng kaliwat ka ng isyong kinakaharap, dumalaw si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Jail nitong Martes, ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa BJMP, mahigit 3 oras na natili sa pasilidad si VP Sara mula alas 12 ng tanghali hanggang pasado alas 3 ng hapon. Nakipagkita ang pangalawang Pangulo kina Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at dating Congressman Mike Defensor. Nakakulong sina Marcoleta at Defensor dahil sa plunder case kaugnay ng 75 milyong pisong campaign donations na umano'y hindi naideklara. Samantala, nasa selda rin si Jinggoy Estrada mula pa noong June kaugnay ng plunder charge sa umano'y flood control kickback scheme. Wala namang inilabas sa detalye ang BJMP tungkol sa naging usapan ni VP Sara at ng 3 nakakulong na mga opisyal. Humingi na ng tulong sa National Bureau of Investigation ng MMDA matapos mabiktima ang halos 200 motorista ng peke at scam na No Contact Apprehension o NCAP text messages. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, nakatanggap ang mga biktima ng mensaheng may umano'y traffic violation, penalty at link papunta sa website na halos kamukha ng opisyal ng MMDA page. Karamihan sa mga nabiktima ay nagbayad ng humigit kumulang 1,000 piso kahit wala naman silang totoong paglabag. Nilinaw ng MMDA na walang link na kasama sa kanilang NCAP text notifications at wala rin silang ipinapataw na penalty para sa late payment. Posible ring phishing scheme ang modus dahil hinihingi sa peking website ang pangalan, plate number, file number at detalye ng e-wallet ng biktima. Habang nagbabala naman ng MMDA na maaaring magamit ang mga impormasyong ito para makapagnakaw pa ng mas malaking halaga mula sa e-wallet o bank account. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa DICT para ipablock ang mga peking website habang sinabi naman ng NBI na hahabulin ng Cybercrime Division ang mga nasa likod ng text blast at peking payment sites. Hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto ang target umano ng planong gawa ng peking human trafficking case. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kasama rin umano sa mga target sina DPWH Secretary Vince Dizon, Ombudsman Jesus Crispin Boy Remulla at iba pang opisyal ng pamahalaan. Patuloy na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y sabuatan para sirain ang reputasyon ng mga opisyal. Sinabi ni Remulla na lumalabas sa mga sinumpaang salaysay ng 2 tao na nakipag-ugnayan sila kay dating Congressman Jacinto Jing Paras o Jing Paras sa pagbuo umano ng character assassination plan. Dahil dito itinuturing na umanong person of interest si Paras at pinag-aaralan ang posibleng pagsasampa ng human trafficking case laban sa kanya. Pero giit ni Remulla, kailangan pa ring masusing suriin ang sinumpaang salaysay at iba pang ebidensya. Habang itinanggi naman ni Batangas Representative Leandro Leviste ang pagkakasangkot sa umano'y plot. Ibinasura rin ng abogado ni Para sa mga paratang at hinamon ang pamahalaan na iharap ang ebidensya sa tamang prosecutorial at judicial forum. Anyahing handa si Paras na makipagtulungan sa legal na investigasyon pero lalabanan nito ang mga akusasyong nakabatay lamang sa espekulasyon at hindi pa nasubok ng mga pahayag. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras, former Congressman Jing Paras. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi kung ano ang plano.
Mas malaking papel na ang gagampanan ni Miss Grand International founder Nawat Itsiragrisil sa Miss Universe Organization. Ito'y matapos italaga ang Thai pageant executive bilang Chief Executive Officer ng Miss Universe Eastern, kung saan pamumunuan niya ang team ng kumakatawan sa 95 na mga bansa. Nauna siyang nagsilbi bilang Vice President ng Miss Universe Asiana. Ayon kay Nawat, layunin niyang palakasin ang kooperasyon, lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga delegate at partner, at isulong ang global vision ng Miss Universe. Kamakailan lang, pinangunahan din niya ang kauna-unahang All-Star Edition ng Miss Grand International na nilahukan ng 5 delegate mula sa Pilipinas. Sinawat din ang nanguna sa host committee ng 74th Miss Universe sa Thailand noong nakaraang taon. Nauwi ito sa kontrobersya matapos ang kanyang alitan kay Fatima Bosch ng Mexico, na kalauna ay kinoronahang Miss Universe. Susunod, fake news sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Panlihis lang umano sa mga nabubunyag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. At Alex Ayala, muling makakatambal si Venus Williams sa Canadian Open. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ibinasura ng Malacanang ang mga ugong na naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, panlihis lang umano ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa mga nambubunyag sa impeachment trial. Iginit naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi pa nahuhuli ang senador. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. As of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na fake news ang impormasyong nahuli na si Senator Ronald Bato de la Rosa at dinala sa The Hague sa Netherlands, kung saan may arrest warrant laban sa senador sa kasong crimes against humanity. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Kinumpirma ng kalihim na base sa ulat ng Philippine National Police nitong Martes ng gabi, nagtatago pa rin si De La Rosa. Sa monitoring ng pamahalaan, huling namataan ng senador sa Mindanao. Of course, we're always open, always transparent naman kung ano nangyari. No, hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do. Inihayag din ng kalihim na gagawin ang pag-aresto ng naaayon sa legal na proseso. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked. He will be made to appear in court. Then dadalhin na siya for extradition, for confirmation. Nabuo ang espekulasyon matapos mag-post sa social media ang legal counsel ni De La Rosa na si Jimmy Bondoc ukol sa isang paparating na bad news na sinundan ng mga haka-haka ukol sa pagkaaresto ng mambabatas. Ibinasura naman ng Malacanang ang anilay walang laman at walang kontekstong pahayag ni Bondoc. Sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro, timing lang umano ito para matabunan ang mga isiniwalat sa impeachment court tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, kaya isa lang aniya itong diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Arestado ang isang 27 anyos na babae dahil sa umano'y pagbebenta ng peking BTS concert tickets. Nahuli ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang entrapment operation ang suspect matapos umanong ibenta ang parehong seat sa maraming buyer. Hindi bababa sa 12 complainant ang lumutang matapos matuklasang magkakapareho ang ticket at seat details na ibinenta sa kanila para sa arirang world tour ng BTS sa Pilipinas. Isa sa mga biktima ang nakadiskubre sa isang chat group na naibenta rin sa ibang tao ang ticket na kanyang binili. Ayon sa reklamo, nakita ng biktima sa X ang post ng suspect at nagbayad ng 10,000 pisong down payment sa pamamagitan ng e-wallet.
Naharap ang babae sa kasong estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Nakatakdang mag-concert ang BTS sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa Marso ng susunod na taon. Tumagilid ang isang multipurpose vehicle o MPV matapos mabangga ng ambulansya sa kanto ng General Marvel Street at Taft Avenue sa Maynila. Ayon sa paunang investigasyon ng Manila Police District, binabaybay ng ambulansya ang northbound lane ng Taft Avenue nang maganap ang banggaan. Sakay ng ambulansya ang isang pasyente at dalawa nitong kasama. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung paano nangyari ang aksidente at kung sino ang posibleng may pananagutan. Samantala, na-aksidente rin ang isang dating Miss Universe Philippines contestant at content creator na si Aing Bernos sa NLEX. Sa kanyang ibinahaging litrato online, sira ang rear window ng kanilang sasakyan kung saan nakasabit ang bike rack. Ligtas naman ang content creator pero humingi ng payo sa mga netizen si Bernos kung ano nga ba ang dapat gawin. Pinakilig ni dating First Lady Michelle Obama ang kanilang mga taga-suporta matapos ang kanyang pagbati sa ika-65th birthday ni dating US President Barack Obama. Sa Instagram, ibinahagi ni Michelle ang isang behind-the-scenes photo mula sa kanilang recent magazine cover shoot sa Obama Presidential Center. Mensahe ni Michelle, 65 never look better. Anya, patuloy siyang nagiging mas mabuting tao dahil kay Barack at nagpasalamat siya sa lahat ng paraan na dating Pangulo sa pag-aalaga sa kanilang pamilya at sa paglilingkod sa bansa. Tinalakay rin ng mag-asawa sa kanilang interview ang pagbubukas ng Obama Presidential Center, ang kanilang 37 years na pagsasama, buhay sa kanilang 60s at mga anak na sina Malia at Sasha. Matapos hindi matuloy-tuloy ang kanilang pagtatambal sa DC Open, muling sasabak naman sa double sina Alex Ayala at tennis legend Venus Williams sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Nakatanggap ng wildcard entry ang Filipina-American tandem para sa WTA 1000 Hard Court Tournament. Haharapin nila sina Lyudmila Samsonova at Miyu Kato sa round of 32 nitong Huwebes ng gabi, Manila time. Una na nagsanib puwersa sina Ayala at Williams sa Bad Homburg Open kung saan umabot sila sa quarterfinals. Dapat sana'y maglalaro rin sila sa DC Open pero umatras si Ayala sa doubles event at napalitan ni Diana Schneider. Sasabak din si Ayala sa singles competition kontra sa Amerikana si Alicia Parks. Pumasok si Ayala sa Canadian Open bilang bagong kampiyon ng DC Open matapos talunin si world number 3 Jessica Pegula 4-6-6-4-6-0 para sa kanyang kauna-unahang WTA Tour level title. Samantala, natalo naman si Williams kay Camila Rakhimova sa opening round ng singles 6-4-6-1. Sa aming pagbabalik, Vice Ganda at Eric Santos sasalang sa Ultimate Chikahan sa inaabangang The Angeline Quinto Show. At gamer, nagniningning ang mga mata at napuno na excitement sa pagsisimula ng Tech and Play Month ngayong Agosto. Huwag bibitiw, tutok lamang sa Balitang A to Z. Good news para sa mga fans ni Angeline Quinto, balik TV na ulit ang singer-host-actress dahil may bagong programang aabangan ang mga tagahanga sa mainit-init at usap-usapang The Angeline Quinto Show. Ipinasilip ang ilan sa mga pasabog na episodes kung saan makakasama niya ang mga bigating personalidad sa mundo ng OPM at entertainment. Unang magiging guest ng singer-host sina Eric Santos at ang uncoverable star na si Vice Ganda, kaya asahan ang kwentuhan, kantahan at kulitan sa programa. Mapapanood ang The Angeline Quinto Show simula August 27 sa I1. Gigi
A2Z, well played! Ranked game na yan! Nagniningning ang mga mata at napuno ng excitement ang mga gamer sa pagsisimula ng Tech and Play Month ngayong Agosto sa mall sa North EDSA. Malaki na ang ipinagbago at ikina-advance ng mga teknolohiya ngayon mula sa simpleng appliance hanggang sa paggamit ng artificial intelligence para mas maging convenient at mabilis ang teknolohiya. Nariyan din ang mga gaming item na layong mas gawing interactive at flexible ang gaming world na ngayon lalo nang lumalaki at nakikilala sa buong mundo. Tampok din sa Tech Expo ang esports tournaments para sa paghaharap ng mga magagaling at kilalang gamers. Layo ng Expo na mas patatagin pa ang gaming at tech community sa responsable at creative na paraan. Tatakbo ang Expo hanggang August 16. They're places where people come together, discover new interests, pursue their passions, and create meaningful experiences. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa American founding father, diplomat na si Benjamin Franklin. Sabi niya, huwag pagkamalan ang maraming kilos sa tunay na aksyon at intensyon. Huwag ipagkamali ang maraming kilos sa tunay na aksyon. At yan ang mga balita at impormasyong mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!